may ano sabi ni Lon Mario, Marionra, Mark, paano makalabas na si Duterte? Yari ka na. So, hindi kasi yung mga ganyan, parang gusto lang nilang patunayan na mamamatay tao talaga itong mga Duterte. Ano? Oo, tama. Kasi kumbaga, yari ka na. 'Di ba? Kapag nakalabas itong si Duterte o kapag ka naging presidente si Sara Duterte, yari na kayo, saan kayo magtatago? Oh. So parang sinasabi niyo lang at talagang pinapatunayan niyo na hahagilapin nila kami kasi kontra kami sa kanya o kritiko kami sa kanila at pagpapapatayin kami. Ganun ba ang ibig niyo sabihin? 'Di ba? Oo. Pero siyempre kami naman, no? Ako lalo. Um, alam ko eh. Alam ko kung sino yung kakalabanin mo eh, no? Siyempre, Oo. like example, umuwi ako ng Pilipinas. Hindi naman ako magkakakalat diyan sa Pilipinas na mag-isa ako naglalakad o kasama ko. Siyempre kahit papaano, punta na lang kayo sa Social Blade. Makita nyo, kahit papaano afford naman namin na kahit may 5, 10 bodyguard na kasama kami kapag lumabas kami. Akala nila bayaran ka eh. Sir Mark hindi nila alam. Ang lalaki ng mga negosyo mo. Di ba? Ang Hindi, lalaki ng mga negosyo mo. Tapos yun, ang laki pa ng kinikita mo sa YouTube. yun kasi yung ano nila eh. Wala na silang masasabi. Yun at yun na lang ang sasabihin nila. Kaya nga sabi ko eh, biruin mo ilang oras, 1 oras at kalahati minsan ako naka-live dito. Ah. 1 hour and 30 minutes, makikita mo na mga comment nila, addict ka, bangag ka. Ganun lang. Kasi nga, ultimo, doon mismo sa mga iniidolo nila, wala silang nakukuha o wala silang napapala na kung paano nila idedepensa yung mga sinasabi natin eh. Di ba? Tama. Like 1 hour and 30 minutes. Binabanatan ko, bumabanat ako doon sa mga DDS, sa mga Duterte. Mano ba namang, eto magta-type ako, ganito. Yung idedepensa mo, yung mga Duterte, wala kang makikitang ganun. Lalo na si Sara. Wala talagang pandepensa kay Sara. Wala, tatlo Ganun. yun. Sa impeachment na yun, tatlo. Ah, Oo. yung bribery, unahin na natin yung bribery doon sa DepEd, 'di ba Ma'am Chris Rose? Sinasabi ng mga tao doon na nakatanggap ng 25 to 50,000 sa puting sobre, Oo. 'di ba? Oo. Confidential funds, ang hirap ipaliwanag ng mga Mary Grace Piatos, etc. na 'yon. Tapos ito nadagdag pa si Madriaga, susunod natin si Madriaga. So, Sige. nadagdag pa 'yan. And then ang pinakapangatlo doon, yung pagbabanta sa buhay ng pangulo. Paano niya idedepensa 'yon? Pagbabanta sa buhay ni presidente, asawa ng presidente at ng pinsan ng presidente. Tama. Lahat tayo narinig natin lahat 'yun eh. Kaya nga eh. Kaya Wala. wala silang marinig na depensa, 16 na lawyer yung hire. Wala silang narinig na depensa galing sa kanila kundi dumali lang sila dun sa teknikalidad ng impeachment. Kaya na-archive. Di ba? Tama. So kaya kapag yung mga DDS sumusugod dito, same lang ang sinasabi kasi wala naman silang kayang idepensa o ipandepensa. Dahil yung mismo dapat dumepensa, hindi din maidepensa yung sarili. Ganun sila. Minsan nga nag-iimbento pa sila ng para madepensahan lang nila si Duterte. Mag-iimbento pa sila, kunwari yung Pasig Esplanade, 'di ba? Paganda na ng paganda. Sasabihin nila proyekto ni Digong 'yan eh. Last year lang yung sinimulan. Last year lang yun, ng January. Paganda na ng paganda dun sa Esplanade, tas ang daming negosyong na bubuo dun. Sa Maynila, saan ba yun? Hindi ko alam. Actually, sa Maynila. Yun ba Yung sa Manila Post Office, yung mabaho dati doon. Oo. Ngayon, dinugtungan yung ganda. Bago mag-Jones Bridge o pagkatapos ng Jones Bridge? Sa Jones Bridge mismo, isang parte siya doon. Kasi yung Jones Bridge, parallel dun sa yung gilid mismo ng river. Ang pinapaganda papuntang Intramuros. Yun. Kasi ang nakita ko din doon, ang gaganda ng mga ilaw no? Oo, ang dami nagsushoot na doon. Ang dami nagsushoot. Parang yung mga mamahaling chandelier na nakasabit tapos inilagay naman doon sa gilid.
Di ba? Oh, Oo. ngayon, alin ba dito tayo dito? Aalisin ko na ito. Etong sa China. Ngayon meron na namang pinapakita dito na pag-atake na naman ng China doon sa Oo. Escoda Shoal, doon sa West Philippine Sea, no? Ano masasabi mo diyan? Bukod sa ang vice presidente natin ay hindi pa din sila nagkokomento patungkol doon sa West Philippine Sea. Tayo na lang ang magkomento. Wala kang maaasahan talaga kay Sara Duterte pagdating sa China eh. Ayan. Ayan, Baka yung ano kasi ang nangyayari diyan, lagi na lang ang depensa ng China, ang sinisisi, Pilipino. Pero 'di ba ang depensa nila ngayon armado daw yung Pilipinas, 'di ba? Yung okay. yung 'di ba, armado daw kaya daw Dahil doon sa mga Typhoon missile. Oh, oo. Kaya ang nangyayari, hindi yung 'di ba sinaktan nila yung ba yun? Yung sinaktan nila yung mga mangingisda? Yung ba Yung yung mga sinasabi mo? mangingisda, oo. Sinaktan ng mga Chinese? Yung pag-atake sa Escoda Shoal, hayag na karahasan, no? Sa West Philippine Sea, sabi ni Goitia, no? Hindi maaaring ituring na karaniwang insidente ang pagkasugat ng 3 mangingisda. Ito 'yon. Ayun, mga mangingisda nga, yan nga yun. Ang depensa ng China dyan, armado daw yung mga mangingisda. Armado daw yung mga mangingisda. Alexa, turn on the AC. Yan. Yun ang depensa ng China. Okay. O yan, nagko-komento na si Alexa din. Sorry. Pero meron ba talaga yung mga mangingisda? Wala. Yun lang yung depensa ng Chinese na armado daw yung mga mangingisda, pero nakita naman na wala. Hindi naman armado. Oo, tsaka parang imposible mong isipin na may ganun. Saka isipin mo, mangingisda, susugurin ba sila? No? Tsaka alam mo yung mga alam mo yung mga yung mga talagang sumusugod na malalaking mga barko ng mga mga Chinese, di ba? Oo, kahit sabihin mo may kutsilyo yun, kunwari, pang tapes nila sa isda, kaya ba nilang makipaglaban sa mga barko ng China? Di ba? Higanti mga barko ng China eh. Tapos, Water cannon lang, di na sila makakalapit doon kahit may kahit may kutsilyo sila eh. Di ba? Ano sa tingin mo? Yung mga pangyayari na yan, ano sa tingin mo kung si Sara Duterte ang presidente? O kaya kung si Digong pa din ang presidente? O basta kung Duterte pa din ang ang presidente, ano kaya ang maririnig, sa tingin mo, maririnig doon sa kanila na ang opinion? gagawin niyan, papakalisin ni Sara Duterte yung mga mangingisda doon. Ganun ang ginawa eh. Sabi nung mga ilang mangingisda dati, hindi daw sila makapangisda dyan sa mga lugar na yan. Kasi nga, pinagbabawalan sila pa daw sinisisi. O kaya, may mauhuli sila, kinukumpiska pa daw ng mga Chinese. Oo. Yung mga nahuli nila. Ayun, ganun. Meron niyang isang insidente dyan eh. Si Digong, ang sinabi niya, merong mga Chinese, nakita yon sa video. Pumanik doon sa barko ng mga kababayan nating mga mga kababayan natin. Talagang pinipili nila yung malalaking isda. Pinipili nila yung malalaking isda, yun yung kinukuha nila. Tapos yung mga maliliit, iwan doon sa mga kapwa natin Pilipino. Tapos ang ending, papalitan nila ng alak. Papalitan nila ng yosi. No? Pero yung kinuha nila, like example, yung yosi o yung alak na kinuha nila, halaga 100 piso, 200 piso. Yung ibinigay doon sa mga mangingisda natin. No? Pero yung kinuha nilang isda, ay grabe, halos 2,000. Yung mga blue marlin, yung mga ganon. Grabe, no? Ang sabi ni Digong, ay, hindi nyo ba alam yun dati? Yung unang panahon, ang tawag dyan, barter. Di ba? Yung palitan ng produkto. Yung tipo bang nilamangan na nga, yung kapwa mo Pilipino, tapos sasabihin mo pa, barter ang tawag. Gaslighting, magaling sila dyan eh. Gaslighting.
Gagaslight nila yung mga ginawang kasalanan. Kulang na lang yata mas pagalitan pa yung mga mangingisda natin. Uh, Sabi ni Jorge Edralin, parang itong lollipop, akin na yung isang box mong tsokolate. Correct. Oo, ganun. Di ba?